sa banal, sakdal, at makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na sa Huwebes po ng gabing ito. Awitin po natin ang bilang 108 sa atin pong mga himnaryo. O Jesus, kaibigang tapat, aliw sa dusa ko't bagabag, ang buhay kong nawakawak, napabalik na kagiyak. Jesus ka, ibigan kong tapat. Jesus, tapat kong kaibanan labanan, lunas ng aming kasalanan tunay, aliw sa nalulumbay, pastor na naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan, ano ang kakailanganin sa Diyos Amang maawain? Anak niya'y sugo sa atin, kaligtas ay gayon din. Jesus ka, ibigang magaling. Jesus, tapat kong kaibanan labanan, lunas ng aming kasalahan dagdanan, aliw sa nalulumbay, pastor na naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan, sa salungaing sanglibutan, bundok ng mga kasalanan, hindi ko katatakutan na walang alinlangan. Jesus at aki alalay. Jesus, tapat kong kaibanan banal, lunas ng aming kasalahan tunay, aliw sa nalulumbay, pastor na naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan, kung ito'y ating iingatan, matatag na pakikilaban, umasa ng tagumpay, ibibigay na tunay ni Jesus.
atin pong patuloy na sambahin, purihin, luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 181 po ang susunod nating aawitin. Jesus, dakila sa amin ay tanglaw na tanging gabay ng aming buhay. Kami po nawa ay papagnubayan na walang sawa po nating papurihan at sambahin ang ating Panginoon Diyos sa ganda ng kanyang kabanalan. Huling awit mga kapatid, 179 sa atin pong mga imnarya. Ang mahirap na tinig ni Jesus ay narinig sa upang ako sa
kasalanan. Pusong tigit sana ay kanyang binisan. Siya sa akin ngayon laging umaalay. Dahilan sa kanya'y mabubuhay. Siya ay tumatawag, nag-aanyaya sa lahat. Tayo'y nikayan ng boses niyang mapanayad. Halina at lumapit kay Jesus natin, ibig upang sasala ay maging sa kanyang mga aral ako'y laging susunod. Pagkat siya'y akin at ako'y kanyang lubos. Ako ay kinalaya sa salang pagkagapos. Ito'y tanda ng kanyang pagkirot. Siya'y tumatawag, nag-aanyaya sa lahat. Tayo'y nihikayat ng boses niyang mapanayad. Halina at lumapit kay Jesus natin, ibig upang sasala ay mabis. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, patiin, biyaya, paglilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria, Pare
nagupuin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po, hindi natin nalilimutan sa atin munang mga sariling kaluluwa, sa ating mga minamahal na mga kabiyak ng ating mga puso, sa ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Charity must always begins at home. Hindi rin po natin nalilimutan na batiin ang lahat ng ating mga kaibigan at mga kapatiran sa mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan na nagsisipangalat sa iba't ibang dako nitong magulo at mandarayang sanlibutan. Pinasapit po tayo ng Diyos sa Huwebes po ng gabing ito. Ngayon po ay Marso 6 na po 2014 at pinakahahangad ng ating Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo na muli niyang masumpungan sa ating mga puso, kaluluwa at isipan, na tayo po ay nangakahanda na at nangasasabik na muli niyang madiligan o mapakain ng kanyang mga banal na salita, ng kanyang mga banal na aral na mula po sa mga banal na kasulatan. Sa Huwebes po ng gabing ito,
atin na pong ihanda ang ating mga puso, isipan at mga kaluluwa na ito ang isa sa pinakadakilang bahagi ng ating pag-ibig sa Diyos. Marami pong mga tao hindi nagsasawa. Nagpapakilala sila mga anak ng Diyos. Iniibig nila ang Diyos. Kasama nila ang Diyos. Datapot pag inanyayahan mo naman, tera po kayo at makinig tayo ng Biblia. Mag-aral tayo ng mga salita ng Diyos. Wala po silang panahon sa Diyos. Mas marami silang panahon sa tinatawag ng mga paglilimayon at mga kalayawan sa sanglibutang ito. Datapwat sa mga tunay na mga lingkod ng Diyos. Hinahanap nila, sinisikap nila na maunawaan, mabasa, mapakinggan ang lahat ng mga salita ng Diyos. At ito nga po ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo, kung ako ay inyong iniibig, susundin ninyo ang aking mga utos. At ang aking mga utos ay hindi naman mabibigat. Ang utos nga niya, sa San Juan 12:26, kung sino man ay nag-iibig na maglingkod sa akin, sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon, doon doroon ang lingkod ko. Saan ba naroon ang Panginoong Hesukristo? Si Kristo po ang ulo ng katawan, Kolosos 1:18. Sa makatwid bagay ng iglesia. At kung ano po ang iglesia, unang Tesalonica 2:14 na kanyang pinangunguluhan, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano naroon sa loob ng iglesia? Kolosos 1:14, siyang kinaroroonan ng katubusan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dito lamang po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Masusumpungan natin ang katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa papaanong paraan po? Malilinis na kayo sa mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, ang wika ng Panginoon Hesukristo. At ang iglesia ng Diyos, ito ang bahay ng Diyos sa lupa. Basahin po ninyo sa kanyang Ebreo sa 3:6, si Kristo ay gaya ng anak, katulad lang ng anak. Nagkatawan tao nga, nakitulad sa isang hamak na tao na kamukha natin para magpakilala at magpakita ng mga halimbawa kung paano ang isang tao magiging anak ng Diyos. Si Kristo katulad ng anak, puno, presidente ng bahay niya. Ebreo 3:6. At ang bahay niya, ano ang bahay niya? Tayo. Ayon kay Apostol Pablo, ano ba yung tayo? Katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Huwebes ng gabing ito, ngayon po ay Marso 6. Ihanda na natin ang ating puso, ang ating mga kaluluwa. Maninikluhod tayo. Uusal tayo ng maikling panalangin. Hihingi tayo ng kapatawaran. Hihingi tayo ng gabay at ng mga pamamatnubay. At tayo'y dadaing sa Kanya na may pagpapahinuhod na pakainin niya ang ating mga kaluluwa kung baga maaari sa gabing ito, sapagkat ang Kanyang mga salita ay tunay na pagkain at tunay na inumin na tumatagal hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapung kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapung kapita-pitagan, nag-iisa kapung Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat.
Ama, sa banal, malinis, sakdal, napaka makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop naming mga mag-aanak, mga magkakapatid at mga magkakaibigan ang amin pong mga tuhod. Sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, Panginoon, tanggapin mo po ang aming tao sa puso at walang katapusan naming mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoon. Pinasasapit mo pa kami sa mga panibagong mga araw na ito ng aming mga pananambahan. Pinakain mo po kami dinamtan. Pinalakas, patuloy mong pinagagaling ang aming pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat po. Lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay at pinatitingkad sa amin ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka po namin. Niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ama, nalalaman mo kung paano nangabuhay kami sa mga araw na ipinautang mo sa amin, kung kami nagkulang, kung kami nagkakasala pa rin sa iyo, Panginoon. Ituring mo pong kabiglaanan, kamangmangan at mga kagipitan ng iyong mga anak. Higit na nga po, ipagpaumanhin mo ang maraming sa amin, meron pang mga kabataan, lalo na nga po ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, at ang mga kaibigan at mga kapatiran naming nasa mga kamusmusan pa sa kanilang mga taon ng gulang. Maawat mahabag ka po sana sa kanila, Ma. Hindi pa tumutubo sa kanila ang mga tunay na pagkatakot sa matuwid na paglilingkod sa iyo. Kami man ay naging mga musmos, kami may naging mga bata rin. Kami na kanilang mga magulang na naninikluhod sa iyong banal na paningin sa gabing ito. Tulad ng ginawa mo sa amin, Panginoon, pinagtiisan mo kami, inaruga, pinatnubayan, pinalaki. At hanggang sa aming mga pagtanda, Panginoon, ibinulat mo sa amin ang matuwid na paraan ng paglilingkod sa iyo. Gayon din naman, idinadalangin namin ang mga minamahal namin sa buhay, kaibigat kapatirang mayroon pang mga kabataan, patawarin mo po kaming lahat, Panginoon, sa amin pong nagawang kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, patuloy mo po sanang pagpalain kaming lahat, dalawin. Hipuin mo po ang aming pangangatawan sa araw-araw. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Ang maraming sa amin nag-aalinlangan, nanghihina. Palakasin mo po ang kanilang pagkakilala at pagkaunawa. Panginoon naming Diyos, at ang maraming sa amin inaalipin ng sari-saring mga karamdaman. Hipuin mo po ang kanilang pangangatawan. Ibangon mo po, Panginoon, palakasin at dagdagan pa ng maraming mga araw. Higit na nga po ang sa amin patuloy ng tumatanda. Pangunahin na ang iyong alipin, ang iyong lingkod. Gayon din po si kapatid na Rosita na aking mahal na kabiyak, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion, si Floro, si Robert at si Mercedita. Gayon din po si Olivia, si Mirna, si Rogelio at si Expectacion Valencia. At ang lahat ng aming mga anak, Panginoon, at mga mahal sa buhay, ipinagpapasalamat naming naway patuloy mong pagpalain, ingatan, ilayo sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman. Lalo na nga po silang lahat na nangangalat sa iba't ibang dako nitong napakagulot mandarayang sanglibutan upang humanap ng kakainin sa ibang mga bansa at mga bayan. Idinadalangin naming wag mo sanang iwawalay sa iyong paningin. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinapatnubayan mo si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Maluk, si JC, si BJ, JR at John Macho, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika,
si Joshua, si Rebecca at Kay. Salamat dit pinapatnubayan mo pa rin iniingatan si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David, si Daniel Valencia, si Shannon at Analera, si Bayan Guanzon, si Jacob Gonzales, si kapatid na Lolita Bongay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Fe at si Adora Aquino, si Pido, si Victoria Malangkes. Maawat mabag ka rin po kay Rosemary at kay kapatid na Flor Bautista Gonzales. Tulungan mo po sanang umabot hanggang sa kanilang mga kabyak ng puso, mga anak, mga manugang at mga mahal nila sa buhay. Ang iyong mga pagpapalakas at pagpapagaling at lagi mo sanang pagbubuksan silang lahat ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. At isinasamot idinadalangin namin, Panginoong Hesus, dumating nawa ang iyong kalooban na sila pong lahat ay tipunin mo sa iyong banal na kawan. Kaming lahat ay magkasama-sama sa iyong banal na iglesia hanggang sa ikalawang pagparito mo po sa sanglibutan. At sa panahong yun, Panginoon, tulungan mong kami makapasok na lahat sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, sumasampalataya kaming iingatan mo rin po't pagpapalain ang bawat tahanan ng iyong mga lingkod, maging ng aming mga kaibigan at mga kapatiran. Iwawalay mo po, Panginoon, nakikiusap kami sa iyo sa mga sunog, sa mga lindol, sa mga malalakas na ulan, sa mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa maraming mga taong may masasamang puso't kalooban na nangakapalibot sa bawat dako ng aming mga tahanan. Ama, lubos kaming nananampalataya. Sa Huwebes po ng gabing ito'y ikaw ang magtuturo sa amin. Kakasangkapanin mo po ang bibig ng iyong hamak na alipin. Tuturuan mo po kami. Palalawigin mo po ang aming pagkaunawa. Daragdagan mo po ang aming kaalaman, ang aming mga karunungan, at kami po, Panginoon, tutulungan mong maging mapagtagumpay laban po sa lahat ng silo ng matandang ahas, ng diablo at ng satanas, sa lahat ng mga tukso at sa lahat ng mga kasalanan. Dumadalangin kami, umaas at sumasampalataya. Sa Huwebes po ng gabing ito, kaming lahat iyo pong babasbasan at bebendisyonan sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga pakikinig, ang ating mga banal na kasulatan, ang ating mga kaluluwa, at pasimula na po nating buksan ang banal na aral na ibig po ng Panginoong Hesus na tanggapin natin sa Huwebes ng gabing ito. Mula po sa unang aklat na isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa kanya pong Kapitulo 11 at ang bersikulo ay 30, dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Dito po sa talatang ito, meron pong tinutukoy na dahilan. Merong ang wika nga ay dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina, mga masasakitin, sakitin ang kanilang mga pangangatawan. Kung bakit po merong dahil, at hindi lamang sakitin ang kinakausap, hindi kakaunti ang nangatutulog. Na kung liliwanagin lamang, mga kapatid, yung salitang nangatutulog sa mga banal na kasulatan,
Dalawa po ang ibig na tukuyin pag sinabing nangatutulog. Bagaman buhay, sila ay mga patay, hindi makaintindi, hindi makaunawa. At yung salitang nangatutulog, nangangahulugan din po na marami ang nangamamatay. Nalalaman po natin na ang ating Panginoong Hesukristo, mabalitaan niya ang kanyang kaibigan na si Lazaro ay namatay. Sinabi ng Panginoon, paroroon tayo kay Lazaro. At sinabi ng kanyang mga alagad, mga kapatid, si Lazaro ay patay na. Ngunit sinabi ng Panginoon, si Lazaro ay natutulog, ako'y paroroon para gisingin siya. Kaya nga po sa banal na kasulatan, yung salitang natutulog, yung mga taong bagaman buhay, datapot walang nagagawang mga kabanalan o hindi nakatutupad sa mga utos ng Diyos, sila ay kilalang kilala sa bansag natin, lalo na tayong mga Pilipino. Pag nakikita natin ang ating mga inuutusan, kukupad-kupad, para ka naman ikang natutulog Tutulog-tulog ka, gumising ka. Kaya nga po kung itutuwid natin itong ating paksa sa lalong ikaliliwanag, dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangamamatay. O sabihin na nating nagtutulog-tulugan. Yun po ang ibig lamang sabihin. Nang ito'y basahin natin sa Bibliang Pinanggalingan, King James Version of 1611, for this cause, nandahil nga dito, many are weak, marami ay mahihina, and sickly, sakitin among you, sa inyo, and many sleep, at marami natutulog. Alam na natin ang ibig sabihin yan, kukupad-kupad, o talagang wika nga patay. Wala nang magagawang kabutihan pa o masama. Ngayon, una po sa lahat, kanino po baga iniuukol ng Diyos ang paksang ito? At alin po baga naman yaong dahil na siyang dahilan kung bakit nga marami ang mahihina at sakitin at marami ang natutulog, nagtutulog-tulugan o mga patay na talaga. Ayon po sa mga banal na kasulatan, ito ba'y talata para sa lahat ng tao? Sapagkat ibig ko po na burahin sa ating puso't isipan, ang daming relihiyon, lalo na nga yung mga protestante, tinuturo nila lahat daw po ng tao ay anak ng Diyos. Ang lahat daw po ng tao ay ililigtas ng Diyos. Wala ikang tatay, wala ikang ama, wala ikang magulang na itatapon niya ang kanyang anak sa impyerno. Pagkatapos, halimbawa, ang Diyos, maaari ba ikang nilalang tayo ng Diyos, binigyan pa tayo ng kanyang larawan, tapos pag nagkamali tayo, itatapon tayo sa impyerno? Yan po ay binubura natin. Sapagkat kung ang lahat po ng tao, pag sumampalataya lamang kay Kristo, ay maliligtas na, bakit meron pang impyerno? Ayaw niya simbahang Katoliko, may purgatorio pa. Kahit na nga po wala sa Biblia purgatorio, sinasampalataya na ng mga membro nila. Wala kang mababasang purgatorio sa Biblia. Doon sa bote ng gamot, purge, purga, pampadumi para malinis ang tiyan ng tao. Ngayon, ang ating pag-aaral, kanino nga po baga ito nauukol, kung hindi ito para sa lahat ng tao? Unang Korinto 11:23. Ang magsasalita si Apostol Pablo ang ilaw sa mga hintil. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Si Pablo, meron siyang tinanggap sa Panginoon. Mga kapatid, alin ba yung tinanggap niya sa Panginoon?
upang ipangaral mo ang aking ebanghelyo. Ang wika ng Panginoong Hesus. Tinawag kita, iningatan kita sa mga kaaway, naririto isinusugo kita sa mga hentil upang sila'y kalagan mo sa tali ni Satanas. Yung mga hentil nung araw, mga kapatid, at hanggang ngayon, huwag kayong magagalit sa akin, bukod po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, wala na pong iba pang iglesyang pag-aari ng Diyos. Kung meron mang ibang iglesia sa balat ng lupa, pag-aari, itinayo na po ng mga tao yon, hindi po ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat upang sila ay pakawalan mo sa mga tali ni Satanas, sa kadiliman, at sila'y iyong ihatid sa aking kagilagilalas na kaliwanagan. Alam natin yan, ilang ulit nang binabasa sa atin yan, mga kapatid, tuwing Huwebes at Linggo. Sa mga tweet, ano ang tinanggap ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat tinanggap ko, ulitin natin, unang Korinto 11:23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipagkanuno, dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at sinasabi, ito ang aking katawan, na pinagpuputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Ano po ang tinanggap, mga kapatid ni Apostol Pablo? Nalaman natin, una, yung ebanghelyo. Kaya nga siya nangangaral eh. Ano yung pangangaral niya? Kung wala siyang tinanggap na ebanghelyo sa Panginoon, yung mabuting balita. At doon sa ebanghelyo, tinanggap ko kay Kristo ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, kasama sa ebanghelyo yon. Mga kapatid, bahagi ng mabuting balita ang alin? Nang gabi na siya'y ipagkanulo ang Panginoon, anong ginawa? Dumampot ng tinapay. Tinapay po na purong harina, walang lebadura, walang asin, walang anumang halo. At nang ito'y kanyang maipagpasalamat, pinagputol-putol at ibinahagi sa mga alagad na sinasabi, ito ang aking katawan na pagpuputol-putulin dahil sa inyo, kainin ninyo, gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Yun po ang tinatawag na banal na hapunan. Yung Santa Cena. Yung bumibili nga tayo ng mga drawing ni Da Vinci niyan, di ba? Nilalagay natin sa mga dining room. Yan po ang tinanggap niya. Na yung tinanggap niya na yon, ibinabahagi niya sa atin o sa mga hentil. Mga kapatid, ano pa? Ang tinanggap niya sa ating Panginoon. 11:25, unang Korinto rin. At gayon din naman hinawakan ang saro, yung pitsil ng lalagyan ng inumin. At gayon din naman hinawakan niya ang saro pagkatapos na makahapon, pagkatapos na makakain ng tinapay na walang lebadura, na sinasabi, ang sarong ito, siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-ala-ala sa akin. Pagkatapos pong makakain ng tinapay na purong harina, walang lebadura, kumuha siya ng saro, yung lalagyan ng inumin. Mga kapatid, at yun ay merong alak o katas ng ubas. At sinabi niyang, ito ang bagong tipan sa aking dugo. Kaya nga merong New Testament eh. At dito, yung katas ng ubas, sumasagisag na sa kanyang dugo. Nung panahon ng bansa ng Israel sa Old Testament times, binabanal ang mga Israelita sa dugo ng hayop. Mga dugo ng hayop na walang kapintasan, yun iwiniwisik sa kanila, mga kapatid. Datapwat nang dumating na ang pagkakatawan tao ng Diyos, hindi na tayo babanalin ng mga dugo ng hayop. Kaya yung mga
Wika nga hanggang ngayon tulad ng iba't ibang relihiyon na nananalig pa sa 10 utos, kautusan ng mga propeta, kailangan susunod kayo doon. Kailangan dugo na literal ang ipanglilinis sa inyo ng mga hayop. Pero wala na po yung ritual na yon. Binago na po yun sapagkat dumating na nga po ang bagong tipan sa kanyang dugo. Kaya hindi na tayo nililinis ng dugo ng hayop. Bakit? Binayaran na tayo. Aklat ng mga gawa 20:28, ang Iglesia ng Diyos, binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Kaya nga nagkatawan tao ang Diyos. Ang Diyos walang laman, walang buto, espiritu. Tunay na tunay, pero makapangyarihan. Pinaka makapangyarihan. Kung gusto niyang magkatawang tao, magagawa niya. Kaya nga nagkatawang tao para magkaroon ng dugo. At yung dugo na yon ang literal. Na natigi sa bundok ng Kalbaryo nang ipako siya sa krus. At dito, sa banal na hapunan, yung katas ng ubas, yung saro. Ang wika ng Panginoon, gawin ninyo ito, at sa tuwing kayo'y magsisiinom, ay bilang pag-aala-ala ninyo sa akin. Ito po ang tinatawag na para sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi po ito para sa lahat ng iglesia. At nalalaman nga natin, nakikita natin sa mga telebisyon, sa mga balita, sa mga computer, sa mga internet, sari-saring mga Kristiyano na gumaganap nito. O yung simbahang Katoliko, basta pumasok ka sa kapilya nila, o sa katedral nila, o sa simbahan nila, araw-araw po kutakot-takot ang kumakain yung tinatawag nilang, this is the body of Christ. Yung mga pare, di ba? Ang dami-dami nilang istampita, bawat pumasok doon, pinakakain nun, tapos yung pare lang ang umiinom ng mompo o ng alak. Ewan ko kung bakit, pero may nabasa ako tungkol dyan, mahal kayong mompo Kaya yung mga pare lang umiinom ng mompo na masarap at mahal. Pero, yung istampita, madaling gawin yun May factory na yata ang simbahang Katoliko ng istampita nila. Mga kapatid, wag naman kayo magagalit sa akin. Nakikita ko yan talagang, basta pumasok ka ron. Kung anumang araw, naroon ang pare, lagi silang gumagawa niya. Yun daw, Holy Eucharist daw, katawan daw ni Kristo. Nagtataka lang ako kung bakit wag naman kayong magagalit. Pinakamaraming nakakulong sa Muntinlupa puro Katoliko Mga kapatid napakataas ng porsyento, puro Katoliko. Araw-araw kain kayo ng katawan ni Kristo at inom kayo, yung mga pare niyo, inom ng mombo. Wala naman tayo makitang mga gawang kabanalan. Magmula sa mga leader ng gobyerno, mga leader ng relihiyon, ninyo, mga kapatid. At gayon din ang iba't ibang iglesia daw ng tao, iglesia daw ni ganun, ni ganyan. Sa mga tuwid, ito ay isang banal na gawain. Ito ay ipinag-uutos ng Diyos na ang kanyang mga anak kakain ng tinapay na walang lebadura, iinom ng katas ng ubas na sagisag ng kanyang dugo sa kanyang bagong tipan. Mga kapatid at mga magulang, ayon sa ating paksa, ito ay kanyang utos at ano ang kinakailangang gampanan ng bawat tumatanggap nito. Buksan po natin ang unang Korinto 11:26. Sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ninyo ang saro, inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ano po nakuha natin sa 11:26? Ang bawat miyembro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Makinig po tayo mabuti. Ang tanong natin kanina, ito ba'y para sa lahat ng iglesia? Hindi po. Ito po'y para lang sa tunay, authentic, itinayo ng Panginoong Jesucristo na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32. Unang Tesalonica 2:14.
Hindi po ito para sa Katoliko. Hindi po ito para sa Sabadista. Hindi po ito para sa tinatawag na iba't ibang relihiyon na itinayo ng tao. Ito'y para sa Iglesia ng Diyos. Itinayo ng Diyos mismo. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. At kapag ito'y kanilang ginagampanan, ipinahahayag nila ang pagkamatay ng Panginoon hanggang kailan, walang katapusan, hanggang sa kanyang ikalawang pagparito, ipahahayag. They will communicate. Mga kapatid, tulad ng sinasabi sa Hebreo 13:16, sa Hebrews, basahin ninyo, chapter 13, verse 16, to do good, alin ang mabuti, yan, yung pagsunod na kakain ng tinapay na walang lebadura, iinom ng katas ng ubas, to do good, and to communicate. Ibig sabihin ipahahayag natin na ang Panginoong Hesukristo namatay ng dahil sa ating mga kasalanan. Yun ang sinasabi ng Panginoon bago siya pumanik sa langit sa 12 apostol. Mga kapatid, alam natin, nang papanik na sa langit, 11 na lang ang mga apostol. Si Judas Iscariote nagbigti. At saka lamang pinalitan ni Matias pagkatapos na ang Panginoon ay napasalangit na. Mga iginagalang na tagapakinig, ano sinabi ng Panginoon? Magsihayo kayo sa buong sanglibutan. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, yung tinanggap ni Apostol Pablo, yung ebanghelyo ng mabuting balita. Ipangaral ninyo. Ang sumasampalataya at mabautismohan, saan? Sa lahat ba ng iglesia? Sa Iglesia Apostolika Katolika Romana ba? Sa Sabadista ba? Sa Baptist Church ba? Sa Protestante ba? Kung ano-anong iglesia ng tao? Ang sumasampalataya saan? Sa ebanghelyo ng Panginoon. At mabinyaga, lubog sa ilalim ng tubig. Saan? Sa pangalan ng Ama. Makinig tayo, Ano ba pangalan ng Ama? Diyos. Sa pangalan ng Anak. Ano ba ang pangalan ng Anak? Kristo Jesus. At sa pangalan ng Espiritu Santo. Ano ba ang Espiritu Santo? San Juan, sa kanya pong 6:63 ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu at pawang buhay. Sa makatwid, sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, at ng kanyang salita na walang iba kung hindi ang kanyang ebanghelyo. Sa tatlong ito, bibinyagan o ilulubog ang katawan ng mga taong makasalanan na tatanggap sa kanyang ebanghelyo, mga kapatid, at sila'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon sa ikapagpapatuloy ng ating pag-aaral, kaya nga, ano nga po ang ibubunga sa mga kapatiran na hindi nakikiisa, nakikibalikat, o tumutulong sa pagpapahayag ng tinatawag na kamatayan ng ating Panginoon. Ako liliwanagin lamang, ang bawat tumatanggap ng kanyang katawan at ng kanyang dugo ay kailangan makiisa sa pangangaral ng ebanghelyo niyaong tinanggap ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Hesukristo, yaong ibinigay ng Panginoon sa mga orihinal na unang 12 apostol. Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Kaya nga ang bawat kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo ay inyong ipahahayag na ang Kristo'y namatay ng dahil sa ating mga kasalanan. Ipangangaral, ipahahayag natin hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Kung merong tanggap ng tanggap, halimbawa, may mga kapatid hindi nakakalimot. Pagka may Santa Cena, ibig ko pong malaman ninyo na kami dito sa Los Angeles, California, taon-taon po kung aming ganapin yan. Unang linggo po ng mga taon na pumapasok. Unang linggo ng bagong taon. At ito po'y ginawa namin noong Enero 5, mga kapatid. At ito'y ayon sa kapasyahan ng Panginoong Diyos. Gawin ninyo ang lahat sa ikatitibay.
Yan po ang aming napagpasyahan. Minsan isang taon, kami po ay gumaganap nito. Hindi po kami katulad ng ibang relihiyon Sa tuwing papasok ka sa kapilya nila, kain sila ng kain ng katawan ni Kristo, Holy Eucharist daw. Pero yung alak, doon lamang sa mga pare, kasi mahal yung mompo Kaya yung mga miyembro, kawawa naman. Hindi nakakatikim ng dugo ni Kristo, mga kapatid at mga magulang. Ngunit, yung katungkulan na iniatang ng Diyos, pag tumatanggap ka niyan, kailangan kasama ka sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kung hindi nga sumusunod, tumatanggap ka nga ng katawan ni Kristo, hindi ka naman nakikibahagi. Ang marami pang nalalaman kong mga kapatid sa iglesia, ikinahihiya pa ang pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Minsan may napakinggan akong isang kapatid sa iglesia, tinanong ng kapitbahay, kayo ba anong relihiyon? Protestante kami. Bakit ikinahihiya mo na ikaw ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Wala po tayong kapilya, wala tayong katedral, kakaunti tayo, 3, 4, sa bawat bahay ng mga kapatiran. Ba't mo'y kinakahiya ang pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Masama kang kapatid. Kaya nga, mga kapatid, ano ang kaugnayan ng ating pag-aaral sa mga kapatirang hindi nakikibalikat sa pagpapahayag ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus o ng kanyang Ebanghelyo? Buksan natin ang unang Korinto 11:27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat. Ayan po, hindi nararapat. Magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. At sa 11:30, for this cause, at dahil nga dito, ayan, yan ang dahilan. Dahil nga dito, na hindi kayo namamahayag ng Ebanghelyo, ikinahihiya ninyo. For this cause, many are weak. Marami sa inyo sakitin, mga kapatid, mahihina at sakitin, at hindi kakaunti ang nangamamatay o nangatutulog. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Yan po ang pinakadahilan, mga iginagalang na mga tagapakinig po namin, at ito po aral ng Panginoong Hesukristo para lamang sa mga anak niya sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kanyang pinamumunuan. Hindi po ito para sa mga Katoliko na ang pinuno ninyo yung Papa sa Roma. Hindi ito para sa mga iglesia ng tao na yung pinuno ninyo, sugong anghel, si Kristo'y tao. Hindi po ito para doon sa mga Sabadista, mga Baptist. Ang kinauuwian po ng aral na ito'y para sa mga tunay na mga membro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya kailangan tayo makiisa sa pamamahayag, sa tinatawag na pangangalat, para mapakinggan ng mas maraming mga tao ang katotohanan ito, para sila rin naman, kung sumapit magpabinyag, sumapi sa Iglesia ng Diyos sa katawan ni Kristo, wag din silang maging sakitin, wag din silang maging maramdamin, mahihina, mga kapatid, at wag din silang mamatay kagad. Ang ibig lang sabihin ng ating pag-aaral. Ano po ang pinaka-iibig ng Diyos? Naunawain ang lahat ng mga tao tungkol po sa buhay na ipinauutang niya sa atin. Bakit? Bakit napakahalaga nitong ating paksa dito sa ating buhay sa ngayon? Unang Timoteo 2:4, sapagkat siya ang may ibig, ito'y mabuti. Unahin natin sa 2:3 ng unang Timoteo. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ito talaga ibig ng Diyos Na 2:4, na siyang may ibig, na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Talagang ibig na ibig ng Diyos, walang mapatapon sa impyerno. Ibig na ibig ng Diyos, walang mamatay. Ibig na ibig ng Diyos, walang magkakasakit. Ibig na ibig ng Diyos, lagi tayong masisiglat, malulusog sa pangangatawan nating ito sa lupa. Tatandaan ninyo kasaysayan ni Enoch at ni Elias. Yun ang ibig ng Diyos na gayahin natin, yung buhay ni Enoch at ni Elias.
nakalugod sila sa Diyos sa pagsunod sa mga utos at palatuntunan ng Diyos, tinangay sila ng Diyos sa langit. Hindi na nakakita ng kamatayan. Ako, ibig ko, wag akong mamatay. Ibig ko, pati asawa ko, wag na ring mamatay. Mga anak ko, mga manugang ko, mga apo ko, mga mahal ko sa buhay, at pati kaibig at kapatiran ko. Sa iglesia, ibig ko, lahat tayo, wag nang mamatay, kumbaga maaari. Siya ang may ibig. Huwag tayong mamatay. Huwag tayong matapon sa impyerno. Lagi tayong masisigla. Saan? Sa pamamahayag, sa pangangaral ng Ebanghelyo. Para makalugod tayo sa Panginoon. Mga kapatid. Ngayon, alin po ang katotohanan na ibig ng Diyos na mapag-alaman ng lahat para maligtas ang lahat ng tao? Kumbaga maaari. San Juan 6:53, sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao, inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Sa 6:54, ang kumakain ng aking laman, ang umiinom ng aking dugo, may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Yan ang katotohanan. Ito'y may ibig. Ang Diyos ay may ibig. Ang lahat ng mga tao, mga ligtas sa paanong paraan, makaalam ng katotohanan. Alin ang katotohanan? Ang kumakain ng kanyang laman, ang umiinom ng kanyang dugo, may buhay na walang hanggan. At kung mamatay, ibabangon sa huling araw. Nakatitiyak, garantisado, mga kapatid at iginagalang na mga magulang. Ano po ang kasunod na ginawa pang halimbawa sa kanyang mga alagad ng Panginoong Hesus na marapat din nating gawin? Mga kapatid, pagkatapos na makakain tayo ng tinapay na walang lebadura, pagkatapos na makainom tayo ng katas ng ubas na sumasagisag sa kanyang dugo, mga magulang at mga tagapakinig namin, ano ang hindi dapat kalilimutan natin at ginawa pang halimbawa mismo ng Panginoon? San Juan 13:4. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia. Si Jesus ay nagtindig sa paghapon nang matapos ng kumain ng tinapay na walang lebadura at uminom na ng katas ng ubas silang lahat. Nagtindig sa paghapon, itinabi ang kanyang mga damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Nang magkagayon, nagsali ng tubig sa kamao, planggana, at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Kinuskos ng tuwalya na nakabigkis sa kanya ang kanilang mga paa. O pagkatapos na makapaghapunan na sila, nagubad ng kanyang damit ang Panginoon, kumuha ng tuwalya, at pagkatapos kumuha ng isang plangganang tubig at pinasimulang hugasan ang kanilang mga paa. Hindi lang hinugasan, isipin mo, kinuskus pa ng tuwalya. Panginoong Jesucristo mismo. Kaya nga, nang huhugasan na niya si Pedro, kayo na magbasa sa inyong mga bahay, ikukwento ko na lamang para wag tayong masyadong humaba. Nang huhugasan na niya si Pedro, alam ni Pedro, yun ang kanyang Panginoon Panginoon, huhugasan mo ang aking paa. Hindi maaari. Nalalaman ni Pedro, yun ang kanyang Panginoon, yun ang Diyos na nagkatawan tao. Wag, hindi ako karapat dapat. Yun ay pagmamalasakit ni Pedro sa kanyang Panginoon. Datapwat sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kay Pedro, ang ginagawa ko ngayon, hindi mo nalalaman sa ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, kung hindi ko huhugasan ang iyong paa, hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ang ibig sabihin. At nang mapakinggan ito ni Pedro, Panginoon, wag lamang ang mga paa ko, pati ang katawan ko, hugasan mo na. Ngunit sinabi ng Panginoong Hesus, hindi na kailangang hugasan pa ang katawan nang nahugasan na. Ang ibig lamang liwanagin ng Panginoon, Pedro, nang ikaw ay mabautismuhan, malinis ka na. Nang ikaw ay tumanggap ng Ebanghelyo, ng salita, ng aking bibig o ng Panginoon Diyos, malinis ka na. Hindi ka na kailangan bautismuhan pang muli. Kaya, nagpahugas. Kaya nga po, nagpahugas ng paa si Pedro at ang kanyang iba pang mga alagad. At kanyang sinasabi,
13:14, kung ako nga na Panginoon at Guro naghugas ng inyong mga paa, kayo naman nararapat di namang mga hugasan ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa. Ito'y halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinuguman dakila sa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo'y mapapalad kung inyong gagawin ang paghuhugasan ng paa. Ito'y sagisag na ng pagpapakumbaba, na kahit na yung Panginoon, isipin ninyo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, hinugasan ang kanilang mga paa, kinuskus pa ng tuwalya. Kaya nga ngayon, marami tayong nakikitang mga reliyon Kristiyano daw, Kristiyano. Pero unang-una, yung bautismo, ayaw pumunta sa ilog, ayaw pumunta sa dagat, tinatamad. At ang ginagawa, yung mga bata na lang ang binibinyagan, pagkapanganak, binibinyagan, hindi naman dapat binyagan ang mga bata walang kasalanan. At yun namang iba, meron ngang Santa Cena daw, pinakakain lang ng biskwit, yung tinatawag ng mga miyembro nila, pero yung alak, dahil mahal, yung mompo, sila lang ang umiinom, silang mga pare, mga kapatid, at mga magulang. At yung iglesia naman, na nalalaman natin, iglesia ng tao, si Kristo'y tao, ang obispo nila'y anghel, wala pong hugasan ng paa diyan. Hindi po naghuhugasan ng paa. Bakit? Nababahuan, mga kapatid, sa paa ng kanilang mga kapwa-kapatiran. Kung ang Diyos naghugas ng paa, kayo pa. Kaya sino kayo? Ano kayo? Sinuswerte? Mga kapatid. Ngayon, huling tanong natin, saan itinutulad ng mga banal na kasulatan ang ating Panginoong Jesucristo sa tuwing tayo ay bumabahagi ng kanyang Santa Cena o katawan at dugo? Higit na nga kung ating ipinangangaral ang kanyang ebanghelyo. Sa Galatias 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinibihis na si Kristo. Ibig ko po malaman natin, ang tumatanggap lang ng Santa Cena sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yung mga nabautismuhan. Hindi po lahat. Hindi po yung mga bisita. Kailangan po sumampalataya muna. Kung tatanggap kayo ng bautismo, hindi nyo naiintindihan kung bakit. Kung tatanggap kayo ng Santa Cena, hindi nyo naiintindihan ang punot dulo, hindi namin kayo tatanggapin ang tinatawag na Santa Cena. Yon po magiging kasalanan, hindi karapat-dapat. Ngunit, kapag kayo'y bautisado, ang lahat na nabautismuhan kay Kristo'y ibinibihis na si Kristo. Kayong lahat ay mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Bakit kailangan natin, mga kapatid, na ibihis ang Panginoong Jesucristo? Ang tanong natin, bakit ano ba ang nagagawa ng pagkain natin ng kanyang katawan? Ang pag-inom natin ng katas ng ubas na sagisag ng kanyang dugo? Mga kapatid at mga magulang, ibinibihis na natin ang Panginoong Jesucristo. Bakit kailangan nating ibihis ang Panginoon? Ano nagagawa ng Panginoon sa ating literal na pamumuhay sa balat ng lupa? Efesos 6:10, sa katapus-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Pag ibinihis ko pala si Kristo, ang damit pala na suot ko, hindi si Kristo, yung Diyos na mismo. Bakit? Ako at ang Ama ay iisa. Kaya nga kung ibinibihis ko ang Kristo, mga iginagalang na tagapakinig, ang ibinibihis ko ang Diyos. Para upang kayo'y magsitibay laban sa lahat ng lalang ng Diablo. Titibay tayo laban kay Satanas o sa Diablo. Mga kapatid, bakit? Ang ating pakikipagbaka sa 6:12 ng Efeso rin, hindi sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Amen. Yan po ang dahilan. Kailangan nakabihis tayo na ang binihis natin ang Panginoong Jesucristo. At sa Efeso 6:13, dahil dito magsikuha kayo ng bagong kagayakan ng Diyos,
upang kayo'y mga katagal sa araw na masasama. At kung magawa ang lahat, magsisitibay kayo. Magsitibay nga kayo. Magsitibay nga kayo na ang inyong baywang may bigkis ng katotohanan, salita ng Diyos, na may sakbat na baluti ng katwiran. At magsikuha kayo ng turbante ng kaligtasan, ng tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos. 6:15, ang inyong mga paa may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Huwag ninyong kalilimutan ang pangangaral ng ebanghelyo, mga kapatid. Hindi naman namin sinasabing maging mga ministro kayo lahat. Hindi. Kung hindi yung napapakinggan ninyo sa mga CD-ROM, yung napapakinggan ninyo sa mga Facebook, sa mga Google propagations natin at mga worship natin, yung mga pagsamba natin, i-share. I-share nyo sa mga kaibigan ninyo. Yan lang. Hindi naman kayo kailangan gumastos. Hindi naman kayo kailangan magtrabaho. Isipin mo, pipindutin mo lang sa computer mo, share. Ayan, ilagay mo sa asawa mo na nasa Saudi, sa anak mo, sa kapatid mo, sa lahat ng iyong mga mahal sa buhay. Charity begins at home. Sa mga pamilya mo muna. At sa 6:16 ng Efeso rin, bukod dito'y taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at ng daing na sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. At sa katapus-tapusan, kapag ang Panginoong Hesukristo na ang naibihis natin, kapag ang Diyos ay nasa atin na, ano ang tiyak na maaasahan natin? Sa Bibliang Ingles, Romans 8:31, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Ano nga ang sasabihin natin sa lahat ng mga bagay na ito? Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, ano pa masasabi natin? Tinanggap natin ang Ebanghelyo, nagpabautismo tayo sa Ama, Anak at Espiritu Santo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kumain tayo ng tinapay na walang lebadura, uminom tayo ng kanyang dugo o ng katas ng ubas, nagugasan tayo ng ating mga paa, napakatibay natin. Ano pang masasabi natin? If God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay sumasa atin, sino ang kalaban natin? Amen. Napakaganda po ng ating aralin. Ito po ang itinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo sa Huwebes po ng gabing ito. Huwag tayong maging masasaktin, huwag tayong maging mahihina, huwag tayong mamatay kagad. Kumain tayo, mga kapatid, ng kanyang katawan at uminom ng katas ng ubas. Datapwat, bago ninyo magampanan ito, kailangang magpabautismo muna kayo para maging karapat dapat. Kaya ito po ang mensahe ng Panginoong Hesus. Dito namin kayo naanyayahan. At kung kayo nangaliwanagan, tawagan ninyo kami, makipag-usap kayo sa amin, mga magulang, at ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan upang kayo maging bahagi ng kanyang katawan. Ito nawa ay pagpala, ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Amen! At ngayon ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan at pamamatnubay at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen! Purihin ang pangalan ng Panginoon hanggang sa darating na linggo po kung tayo po'y binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.